Magandang araw sa ating mga viewers at subscribers. So ngayong araw guys, kilala niyo siguro kung anong unit yan. Ayan, mayroon tayong isang Ford Ranger 2010 model. So may problema daw ito. So tingnan natin kung anong naging problema nito. Common yata eh. So ayan, Carrierworks, ikaw na nga magpaliwanag dyan. So dito guys, ay titistingin natin kung anong naging problema nito. Ba't ay meron naman tayong ganitong unit. Pero yung nakaraan natin guys ay Everest yun, Ito ay Ranger, pero same lang naman to. Tingnan nga natin, ayan. Ilagay natin sa reverse, ayan. Umi-engage naman siya. Ayan. Tapakan natin yung accelerator. Hala. Ayaw umatras guys. Ayan, Wala. So familiar na ito guys sa inyo, I-video pa ba natin to para maumay naman kayo, sa problema ng 5R55 na transmission ng Ford Ranger at Everest. Huwag na siguro guys, So titignan natin, kung baka naman may iba pang problema. Pero same lang ito guys, nung in-upload natin last 2 months ago. Sa drive naman meron. So tanging reverse lang talaga wala. So update lang tayo guys, kung anong mangyayari dito. Bubuksan natin ang transmission nito. Kung pareho lang ang sira, wag na nating i-upload, Pero kung iba naman ang makita natin, siyempre i-share ko rin yan sa inyo. Joke lang guys, i-video pa rin natin yan. Kaya Carrierworks, pasok again. So dito kailangan natin gamitan ng pantawas. Tingnan natin kasi may naka-engage na check engine. Weak nga lang yung ilaw. Pero pag buhay yung makina ay siya? Nailaw, Kaya kailangan natin tingnan dito. So dito guys, may nakita agad yung pantawas natin, So yan ang sinasabi niya. GPC, glow plug. Low input, bank 1. Pero hindi naman yun yung target natin Transmission naman. Kaya baliwala ito. Saka na ito pag naayos natin transmission, saka natin pansinin yan, So unahin lang natin muna yung transmission. Kaya ibababa natin guys, At ito na nga guys yung sinasabi natin na ibababa na natin yung transmission. Dahil kailangan na talagang ibaba. Kaya siyempre ito, tataas muna natin yung sasakyan bago ibaba yung transmission. Ayan, patong-patong pa yung paa talaga ni Carrierworks dyan sa lifter, So itaas lang natin yun guys para matignan natin yung maigi. At siyempre tayo na lang ang gagawa nito para naman matuloy-tuloy natin, So after natin yan itaas, siyempre kakalikutin na natin yung ilalim. Makalipas ang ilang oras ay nakababa na rin ang ating 5R55 transmission ng Ford Ranger. So dito na natin sisimulan guys ang ating another episode sa paghahanap ng problema na walang reverse. Dito ay fast forward, butas agad yung reverse na piston. Ayan, binuksan agad natin. So may nakikita tayo ditong bakas. Malalim na masyado, sagad, Lumalapat sa brake band yung Eh wala na. May bakas, tumatama na. At dito nga guys, dahil sa may tama na daw yung brake band ng reverse, ay siyempre bakbakin agad natin, Pero ang nakita natin guys ay hindi naman siya punggal, mapupunggal pa lang, So ito na yan guys, natanggal na natin. So makikita nyo guys yung pagkakaiba dun sa Everest na ginawa natin. Yung sa Everest talaga ay napunggal talaga yung bracket, Ito mapupunggal pa lang. Yan, nagsisimula pa lang siyang mag-crack. At saka yung reverse clutch drum, ito ay nagdadrag siya dito, dahil dumudulas na, hindi na kumakapit, kaya yan nangitim. Pero okay pa yan guys, Pwede pa yan gamitin. So wala namang gasgas yan. Umitim lang dahil sa init. Dahil sa medyo may kamahalan, ang pesang ito ay nagkakahalaga ito ng 35 plus. Kaya kawawa naman yung customer. So gagawin natin dito ay i-reuse natin yan guys,
So wala pa siyang kanal, bakas lang na umitim dahil uminit. So yun lang, no. Pero yung gas-gas wala naman, no. Pantay pa rin. Ito lang talaga guys yung nadali. Muntik na mapunggal, pero ganun pa rin, papalitan natin yan, no. So dito, inspection, Kerry Works, banat. At syempre guys, bago tayo mag-request ng pyesa kung anong papalitan, so kailangan natin isa-isahin ito inspeksyonin, no. Bawat clutch kits, friction plate, lahat inspeksyonin natin bago tayo mag-request ng pyesa kung anong kailangan natin, no. Dahil sa baka mamaya ay may mga kakaunting damage na rin dito sa loob na hindi natin makita kapag hindi natin in-inspection, ay posible po tayong magka-back job, no. Pero dahil sa ayaw natin magkaroon ng back job dahil sakit sa ulo yan, pabalik-balik na trabaho, ay ganito ang ginagawa natin, no. Tingnan nating maigi kung talagang pwede pang gamitin para nang sa ganun ay hindi masyadong mabigatan yung customer, lalong-lalo na kakabili lang doon nila, no, ng sasakyan na ito. So ayan na guys, dumating na yung gasket natin ng oil pan. Bago yan dahil sa pinuno ng silicone yung dating gumawa. At ito na yung lumang brake band. At ito naman yung bagong brake band natin na ikakabit. Kaya huwag na natin patagalin. Tirahin agad natin para matapos at pumaldo na naman tayo, no? So bale ito na yung housing, malinis na yan guys. Yan, makikita nyo sa loob at nangingintab siya, no? So ready to install na yan, pero konting daldalan lang tayo dito at maraming aksyon dahil sa nagmamadali tayo dahil marami pang trabaho naghihintay sa atin. So yan na guys, ready to install na yan, malinis na pong lahat yan. Kaya eto na. So fast forward tayo guys. So ayan na, naikabit na natin yung pangunahing parts na nasa loob at pihitin lang natin para sigurado walang sabit. At again, fast forward tayo, buo na guys yung ating transmission. So ikakabit na natin to guys, no. At dito ay naisalpak na rin natin ng maayos yung ating torque converter. Sinisiguro natin nandyan siya sa tamang lagayan, no, at hindi siya kulang sa tulak dahil maaaring kumalso. At ito na nga guys, ay naisalpak na natin yung ating transmission. Ayan na, nakakapit na yan sa makina. Konting panahon na lang at masusubukan na natin kung ayos yung ating gawa. Pero siyempre, bago natin yan itesting ay kailangan muna nating ibaba. Baba na naman, Kerry Works. Yun guys, pasensya na kayo kung hindi ko binidyo yung pag-rebuild dahil sa meron naman tayong rebuild, no, na in-upload dyan sa Ford Everest. Yun na lang guys ang inyong panoorin. Pareho lang naman yun, no. At wala talaga pagkakaiba, ay isa lang sila ng transmission, no. Kaya ayun, patalon-talon yung ating video ngayon. Ang importante matarget natin yung kanyang naging problema, kung talagang aatras na ito ng maayos. Yun lang ang target natin guys for today's video, at saka yung parts na pinalitan. At hindi naman ganun kamahal dahil hindi naman napuruhan yung ating reverse clutch drum. At makalipas lang ang ilang sandali ay eto na guys, testingin na natin yung ating Ford Ranger. At dito guys, painit-initin lang natin muna yung ating makina at para makasirculate din yung fluid ng ating transmission, saka natin siya testingin, no. Pag uminit na, gaya nito, testingin na natin. Dito nilagay na natin sa reverse, neutral, drive. So okay naman. Inobserbahan lang natin kung meron tayong maririnig na kakaibang tunog. Pero dahil sa wala naman, ay tingnan natin yung gulong kung umikot nga ba yung drive natin paabante. Ayan, umikot guys, no. So sunod yan testingin natin ay yung ating reverse. Ayan na, moment of truth. Engage mo na agad dyan, Kerry Works. Tingnan mo yung likod kung umatras nga ba yung gulong. Ayun, no. Okay, umatras nga guys, no. Hindi pa natin in-accelerate yan. Ibig sabihin kumakagat na yung reverse, no. Pero hindi pa dyan nagtatapos. At kailangan natin testingin yan nang nakababa yung ating sasakyan. Ayan, tira. Siyempre kulang pa lang yan, kaya kailangan ilabas. Kerry Works, pasok. So ayan guys, nandito na tayo sa kalsada. Niro-road test na po natin yung ating Ford Ranger 2020-10. So nakailang kilometers na rin tayo guys. So ang importante lang naman dito yung smoothness ng shifting, no. So ayan, pabalik na tayo ng home base natin. Tapos na natin i-testing lahat ng gear kung napasok, ay so far so good. Pasok naman.
Tsaka nakita nyo kanina yung reverse niya ay malakas na talaga. So yun, bagay mabilisan lang guys. At parang nauumay na kayo sa video ganito, no? Ganitong sakit ng 5R55E. So hanggang dito na lang muna guys yung ating video. Salamat po muli sa inyong panonood. Muli po, inyong lingkod, Kerryworks TV. Bye bye.